So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, yung bigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase the Realme C61 ngayong 2025 even though lumabas pa siya last year. So tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing dito sa Realme C61. So I decided to purchase this smartphone kasi available pa rin naman siya sa official store ni Realme sa online even though lumabas na yung Realme C71. So ito kasing smartphone na to, lumabas to last year, no, August 2024. Wala tong variant na to doon sa official release nila last year kasi ito parang special ngayon to na sinisale ni Realme. And this is the 4GB of RAM and 64GB of internal storage na Realme C61. At ang nakakatuwa dito, sobrang mura lang nito dito sa ating view product sa online. Kasi pwede nyo ito makuha ng 3 to 4,000 pesos mga ka-J-Vlog. Kaya ganyan po kamura itong smartphone na to. So nag-decide ako, why not bumili tayo niyan kahit na last year siya na-release. Tingnan natin kung sulit pa ba siyang i-purchase ngayong 2025 para rin makatulong sa mga consumers na naghahanap ng mura at bagsak presyo na smartphone na pwede nila mabili this year. So ito po yung predecessor sa very famous ngayon na Realme C71 na na-review, unbox, and game test na rin natin yan, and sobrang konti lang ng price difference ng Realme C71 at ng Realme C61. So usually nasa 1 to 2,000 pesos rin kanilang price difference, kaya marami naguguluhan, ano ba, magre-Realme C71 ba ako or C61? Kasi ito around 3,000 plus. Sobrang mura lang po mga ka-J-Vlog. Kaya yon. Pero yun, stay tuned din sa ating review and unboxing. So stay tuned din sa review and game test natin dito sa smartphone na to. So first reason why you should buy this smartphone is yung display. Marami kasing mga consumers ngayon ang naghahanap talaga ng smartphone na merong malaking display or large display. Perfect na perfect pong i-recommend itong Realme C61 sa inyo dahil ang laki po ng display niya, 6.71 inches, and naka 90Hz screen refresh rate din naman siya. So far, smooth din naman itong smartphone na to when it comes sa kanyang pag na-navigate dito sa device. And yun nga, when it comes sa brightness, nasa ano siya, average level din naman yung brightness niya. Kahit na siguro nasa outdoor kayo pero hindi direct sunlight, nakikita nyo pa rin naman yung content ng ginagamit na nakikita nyo sa smartphone. At syempre, sino ba naman ang ayaw na maglaro or manood sa isang malaking display na smartphone? Mas malaking space na pag naglalaro, and sobrang ganda ng viewing experience so pag malaki yung display. Pero syempre, ito pa rin yung mga sakit ng mga ibang brands naka-notch display. So yun lang naman yung isang ano natin dito, nalungkot lang ako na part, naka-notch display pa rin. Second reason, chipset. So yung chipset na ito, to be honest, parang ito po yung rename or rebrand ng ngayon na Unisoc 7250. Parang Unisoc T612 din yon. So ito kasi last year, ang tawag dito sa chipset niya is Unisoc T612 with an octa-core CPU na merong clock speed na 1.8 GHz, and sa GPU na Kamali G57 siya. So yung ano rin, yung bago ngayon na chipset na karamihan na nakikita natin sa mga bagong labas sa budget smartphone is sa Unisoc 7250. At yun, parang ano siya, same performance din naman yan sa Unisoc T612 na meron dito sa Realme C61. Several times na rin natin na-test ang Unisoc T612, and surprisingly, the performance nun is maganda for a budget smartphone. It can handle popular games like ML, COD, Honor of Kings, PUBG, at marami pang iba. And even the Unisoc 7250 na kaparehong-pareho niya, it can handle Genshin Impact sa pinaka-lowest settings, pero nagfe-frame drop siya. Hindi siya smooth, pero playable. Yun naman din ang important thing is nakakalaro rin naman kahit papaano. At when it comes sa day-to-day tasks, navigating, okay na okay po yung chipset na yun, hindi po siya mabagal. Kaya yun ang nakakatuwa, for a price tag na 3 to 4,000 pesos, hindi po mabagal yung chipset din na in-offer ng Realme para dito. Next, yung design. Ito ang pambato ng Realme C6110 sa mga ibang competitors niya. Sobrang ganda po ng design, na very premium at syempre very lookalike siya sa iPhone. Dahil yan dito sa triple rear camera module na mo-offer ng Realme C61 na very identical din sa mga iPhones, di ba? At napakaganda na itong beach gold ba to? Beach sand nila ng color na to. Very premium. Ayan, kaya ibang mga consumers na naghahanap ng smartphone, una nilang priority is design and aesthetic. Panigurado matutuwa kayo sa design na itong Realme C61. Ma-attract din kayo dito para talaga siyang mukhang iPhone. Sleek,
and slim design din itong smartphone na to. Fourth reason, camera. Sa camera, ito hindi ako binigo ng Realme when it comes sa camera, even the Realme C71. Magandang camera performance sila. So 50 megapixel camera siya. Pero yun, nagamit ko na to for outdoor shots and magbibigay ako ng photo samples ito sa ating full review. Pero yung performance ng camera niya napakaganda for its price na 3 to 4,000 pesos. So 50 megapixel siya pero hindi naman natin meaning pag malaki yung megapixel, malinaw na siya agad-agad. Nagdedepende pa rin yan sa camera software and of course doon sa sensor. Pero dito sa Realme C61, nabigay naman ng justice yung camera quality niya for a price na 3 to 4,000 pesos. At ang pinakalas, walang iba, affordability. Ito yung isang reason kung bakit ko binili itong device na to dahil sobrang mura niya. Even though yun nga, last year na siyang lumabas. At yun nga pala, bigay ko lang yung battery niya. Yung battery niya pala is 5,000 mAh na removable battery. At yun nga, hindi ko to napansin last year. Hindi ko siya na-review. Pero nag-isip ako, nakita ko siya sa sale. Nasa 3,300 ata o 3,400 lang to. Try natin bilhin para ma-review natin dito sa channel. Para meron din mga ibang option yung mga consumers for a price tag na 3 to 4,000 pesos. So yun yung isang reason rin natin bakit magandang bilhin ng Realme C61, affordability. Sobrang mura niya for a price na 3 to 4,000 pesos. Ang gaganda na ng specs din na ma-offer niya. Pero ang pinaka main question, Lods, okay ba ang 64GB sa ganyang price tag? Pag nakuha niyo to ng 3 Plus, definitely 64GB is the best minimum na talaga na storage na pwede natin makuha for a price na 3,000 plus. Pero pag umabot nyo to nakuha ng 4,000 plus, 64GB, medyo magiging skeptical tayo dyan. Usually kasi pag sa 4 to 5,000 pesos na price range, 128GB is the best minimum na pwede na natin makuha. Pero yon, sa sale dito sa ating view products, there's a possibility na makuha nyo lang ng 3,000 to 4,000 pesos ito na napakamura. Kumbaga, meron na kayong smartphone na okay yung chipset, mabilis naman, malinaw yung camera, malaki yung display, malaki yung battery, meron siyang gorgeous design, slim design, at lightweight din itong smartphone na to. So yun, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nade-decide ko bumili ng Realme C61. Kaya pinaka-question dyan, Lods, ano ba? Sulit ba to i-purchase? So yes, definitely mga J-Vlog, sulit din naman siya i-purchase. Kaya nagbigay ako ng 5 reasons kung bakit maganda siyang bilhin ngayong September 2025. Lalo-lalo na malapit ng 99 sale. Marami na nag-ready sa 99, bumili ng smartphone para sa kanila. At ang maganda rin pala dito, meron siyang water protection. So, meron siyang IP rating na IP54, water dust resistant. So, last year yan lang naman ang umuuso, 54, pero ngayon is 64. Pero the IP54 is, ano rin naman, splash yan. Kumbaga, pag ginamit nyo ito sa motor, umulan, nabasa siya, natalsik ka ng tubig, hindi po siya masisira or hindi siya mapapasukan ng tubig. Ibang usapan po, pag nasa-merge siya sa tubig, there's a possibility makapasok yung tubig sa loob ng smartphone kasi maliit lang or mababa lang yung IP rating niya. Meron po mga water resistant na pwede pong malublob sa tubig like IP67 pataas with certain time and certain deep lang. And yung operating system pala nito is Android 14. I tried to check kung may update siya sa Android 15. Sad to say wala. Pero don't worry, Android 14 is matagal pa po yan magiging reliable sa market. Matagal pa po yan ma-update ng mga software. And even yung mga ibang brands na ganito rin ang price, bagong labas ngayon 2025, naka-Android 14 pa rin. Kaya no worries dito sa software nitong Realme C61, matagal nyo pa rin po itong mga gamit. Kumbaga. So again, kung interested kayo bumili na itong smartphone na to, i-click nyo na lang itong view products natin dahil mura. Bagsak presyo lang dyan, itong Realme C61. At syempre, pag nag-purchase kayo dyan sa ating view products, may naghihintay pong special voucher para sa inyo. Abangan nyo lang po yung full review, game test natin dito sa device na to.